Ngayon, patulan lang natin itong dalawang punto ho dito sa resolution na ito. Yung sinasabi nga po na de facto, no? Kumbaga, as a matter of fact, dapat dismiss na yan. Kasi unang-una, pinagkaitan nyo ng right to speedy trial yung Vice Presidente. Sinasabi, pinagkaitan daw dahil nga sa 121 total days delayed ito eh. Sabi nga po dito ng UP College of Law Faculty, sino ba may gawa niyan? Kayo naman ang nag-delay niyan eh. Diba? At kami rin po mismo nung una pa lang sa programang ito, sinasabi na po namin, di ba nung una, ring right to speedy trial, karapatan yun ng Vice Presidente. Kaya nga dapat, forthwith, ang probisyon ng saligang batas. Forthwith, proceed. Shall forthwith proceed. Si Chis Escudero, naging iba kaagad na. Iba ang kanyang interpretasyon. Magtataka ka rin eh. Diba? Talagang ang abogado ko minsan, diba? Nag-iiba ho ng interpretasyon. Depende sa gusto niya. Mawalang galang lang kay Attorney Chis Escudero. Hindi po ba? Mahirap bang intindihin yun? Forthwith, pumunta Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary. Pag sinabing forthwith, agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Yun naman po maliwanag dito eh. So dito sinasabi po nitong resolution na ito na dahil pinagkaitan nyo ng right to speedy trial. And then, matatapos na ang sesyon ng 19th Congress. Hindi po ba? Kaya pag ito ay pinatulan mo nga ng mga argumento. Sabi nga ni Senator Pimentel, mukhang flawed ang katwiran. Mukhang highly debatable. Anyway, so sinasabi nga ho naman daw na draft pa lang ito at meron pang iba. So ulit, hindi nila maitatanggi na talagang meron silang balak na i-dismiss ito nang wala pong mangyayaring trial. Klaro na po iyon, no? Unfortunately nga, wala naman sa impeachment rules, baby girl. Hindi kagaya po sa mga rules ho sa hukuman na maaari kang magpetisyon para mag-inhibit yung judge. Dahil nga sa kanyang perceived bias. Kasi po sa mga huwes, sa pangkaraniwan po mga kaso, pag meron lang pong kaisipan o duda na may bias ka, maaari magpetisyon ka agad na mag-inhibit ka eh. Dito po, klaro ng bias eh. Pero wala ho sa impeachment rules na dapat sila mismo magsabi, huwag ka na maging judge kasi sinabi mo nang dapat i-dismiss yan eh. Di ba? Unfortunately, because this is again a political process na ginagalang po naman natin. Pero bagamat political process, let the process begin. Nang manood kami at makinig kami. Kasi dito po kapag walang sapat na ebidensya, i-dismiss ninyo ang kaso at ngayon pahiya itong mga congressman na to. Di ba? Pero wag niyo ho namang katayin agad-agad nang wala pa po nagsisimula. Basically, na proseso. Meron paalala dito basically din po mga kapatid itong mga abogado po diyan sa sa UP College of Law eh. Alam mo pinapaalala nila na during the Estrada impeachment case, di ko alam kung ikaw dito, tama no, nasa nasa radyo ka na no? Anong stasyon mo nun dati? Anong taon yan? Estrada impeachment case. EDSA 2. Okay. In the Estrada impeachment, the non-opening of the second envelope was premised on evidentiary objections regarding relevance and materiality. Naalala ho ninyo, live coverage to tuwing umaga ito eh. Live coverage to. ANC that time, no? Ang nakatutok dito kasi nga yung channel 2, ibang mga channels, depende po kung sino nakasalang doon sa impeachment trial. Talagang live ito. Your Honor, it's immaterial and irrelevant. May mga ganun po mga hirit sila eh. Ito po, inaabot ng gabi ito eh. Bubuksan ba natin itong envelope na ito na naglalaman umano ng ebidensya ng prosecution? Opo, ang tindi ng debate dito. Dahil majority, ay nagdesisyon, hindi. Wag buksan. Ganun? Oo.
Those who are in favor to open this envelope, say aye. Aye. Ilan sila? Those who are against in the opening of this envelope, say nay. Nay. The nay have it. Yung sabi ni Davide, the no votes have it. Sumayaw-sayaw na yung isang senadora, di ba? Kasi nga, hindi nabuksan, di ba? Sumalangit nawa. Opo. Anong nangyari? Nag-EDSA 2. Ito yung umiyak si Loren Legarda, nagyakapan sila ni former Senator Nene Pimentel. Ito yun. Ito yung pinanonood sa television gabi. At nanonood rin ako. Kasama ko si attorney. Nanonood kami. Ito na yun. Di ba? Dahil majority ayaw. Doon na nagsimula ang pag-iipon ng tao sa EDSA. Inot-inot. Importante lang doon yung mga tawag ka rito, portalets. Agad may nag-supply ng portalets. Yun lang agad. Handang-handa na rin yung mga, alam nyo na, yung gusto ho talagang makaupo din sa pwesto, ay pinaghandaan din. Handang-handa talaga. Ganun? Yes, nagkataon. Wala nang Pwede na yung mga uupo. Wala nang kumbaga, that time din, wala nang kulay-kulay. Oo, nagkaisa. Kasi, nagkaisa. Alright. And then, too late the hero na magsabi mismo dating presidente, buksan nyo yan. Wala mo naman yan. Yung palang binuksan, wala. Actually, yung laman nun is irrelevant. And actually, immaterial. Yung envelope na yun. So ngayon, pinapaalala po ng mga abogadong ito, no? Opo. Ang sinabi po dito, for the people, it was suppression of the truth that ended in the removal of a president. Pinapaalala sa inyo na nung panahon ng Estrada impeachment, yung pagsagasa ng mayoriya ng mga senador sa pagkakataon na maiharap ng prosecution ang sinasabing pangalawang envelope na naglalaman ng ebidensya laban sa nasasakdal, ay naging dahilan para mamulat ang mga kababayan natin at ang lahat ay kasaysayan na. Mga kapatid. Sige, tuloy mo kasi nagpa-flashback ngayon yung mga... Pinapaalala ko lang sa inyo. Si Rom Ortigas, I think that Nandito time... na siya noon. Ha? Nandito na siya. Hindi, nasa ano na to di ba? Rom, anong istasyon mo noon? Radyo Veritas? Okay. Sa corona impeachment, ito basahin niyo po ito. Alam niyo, magandang basahin niyo po ito in the corona impeachment, the Chief Justice, ito rin po, live din ito, mga kapatid. Panahon po ito ni Noynoy Aquino. Okay. Humarap siya doon sa impeachment court. The Chief Justice delivered an emphatic statement defending himself. Pinagsalita siya. Pagbigyan natin ng pagkakataon ang nasasakdal na magsalita muna sa kanyang mga paunang salita bago siya sumagot sa mga katanungan ng ating mga kagalang-galang na mga senator judges. Chief Justice Renato Corona, you have the floor. Umarap ngayon si former Chief Justice. May sumalangit na rin po. Nagsalita ngayon siya. Dinipensahan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos nun, nung siya po ay tatanungin na ng mga senator judges, tumayo ito at nag-walk out. Bago pa man makapagtanong ang mga senator judges sa kanya. Ang nangyari, doon na po mga kapatid, nag-isip ang iba.
na dahil ayaw mong sumagot sa mga katanungan nitong mga pinagpipitaganan at kagalang-galang ng mga senador kurado, ay mayroong kang itinatago. So ngayon, ano ba ang gusto nyong itago dito po sa trial na ito? Atin lang inuulit mga kapatid, hindi po hinuhusgahan dito ang Vice Presidente na siya ay guilty. Dito po mga kapatid ay ang atin lang panawagan na sundan po yung proseso. Huwag niyo po itong baluktutin na mga probisyon ng batas dahil kahit na po hindi abogado, madali pong maintindihan ito. Parang awa niyo na. Totoo po iyan. Parang awa nyo na po sa bayan. Dahil ito at ito ang kulang sa bayan na ito, accountability. Kaya naman po walang nagtatanda. Dahil ang hustisya mga kapatid, hindi po na ipapataw maging doon ng maayos at mabilis doon sa not guilty at maging doon sa sinasabing guilty. At dito mga kapatid, klarong-klaro po naman din yung pong kaibahan ng political thief sa mga ordinary thief. Ayoko na lang makasakit pa ng mga damdamin ngayon, baka nakikinig po ang iba sa kanila. Dahil talaga pong kaya ganito tayo eh. Ito po, mataas na opisyal. Kaya po yung provision dito ay talaga namang, impeachment eh. Ang kanyang dadaanan na proseso. Ito magandang kaso po ito. The curious case of Dennis Cunanan. Dennis Cunanan, sounds familiar, di ba? Sabit na naman siya rito sa Pogo eh. Ito yung kasama doon sa naglakad sa Pagcor. Ito yung dito sa Porac. Opo, nakita ho ninyo? Kapag ginugol mo yung Dennis Cunanan na ito, ilan na conviction nito eh. Ngayon may panibago na naman siya conviction kasama si Napoles sa pork barrel. Opo, 20 anyos na po itong isang kasong ito. Ilan na conviction ng taong ito sa pork barrel fund scam? And the same story. Bogus na mga kooperatiba, bogus na mga foundation. Siya pa rin itong kanyang Technology Resource Center at ang kanyang mga kasamahan. Bakit hindi pa nakukulong tong taong ito? Nakita ko ninyo? Kaya tayo ganito sa bansang ito eh. Wala tayong accountability. Di ba? Kasi hinahayaan lang po natin na mangyari itong mga bagay na ito. Hindi po ba? Sorry po, napunta ako dito because ito nga po tayo. Kaya po walang kadala-dala ang marami. Di ba? At ang iba sa kanila patuloy pa rin pong nahahalal kahit alam mo ng mga magnanakaw. True FM. Por Diyos por Santo, Pilipinas. Think about it.